morning. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage from Romans chapter 3 verses 19 to 20 sa Tagalog. So, buksan po natin ang ating mga Bibles muli sa Romans 3, 19 to 20. Nasa series pa rin tayo ng pag-aaral natin sa Book of Romans, the righteousness of God revealed. At ganito po ang sinasabi sa ating passage. Romans chapter 3 verses 19 to 20. Ganito po ang sinasabi. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Sa TV series po na Hunters, hindi ko alam kung napanood niyo po ito sa Netflix, pero yung mga ganitong klaseng themed series, gusto kong pinanonood. Yung may kinalaman sa World War II, may kinalaman sa mga sundalo, sa mga gera. Dito sa series na Hunters sa Netflix, nahuli po nila si matandang Adolf Hitler in 1977. Dito sa story na ito, hindi totoo na nag-suicide siya in 1945. Nahuli po siya, kumbaga pali-palita lang yun, PR lang yun, para hindi na siya habulin. Nahuli siya in 1977. Habang nililitis po siya para sa mga krimen niya, tinanong po siya ng prosecuting attorney. There are still many racists, sabi sa kanya, and bigots out there who still worship you, sir. Precisely because you did architect the genocide of 6 million Jews, hundreds and thousands of Romani, homosexuals, and others. Are you saying that they are wrong to worship you? Ganito po ang naging sagot ni Adolf Hitler. Well, they are not wrong. I'm a man of many accomplishments, of reformation and revolution, of world order. Imagine natin yung German accent niya habang sinasabi niya yung world order. Of world order. Ang goal daw po niya, sabi ni Adolf Hitler, ay mabuti naman. Ganito yung pakahulugan niya. Dahil kailangan ni magbago sa sanlibutan, kailangan magkaroon ng kaayusan. Maganda naman daw ang kanyang hangarin at marami siyang naging accomplishments na mabuti. Kaya hindi raw siya dapat na, sa tingin niya, hindi siya dapat lilisin. Hindi siya dapat, ano yung term natin na ginagamit kapag hindi raw siya dapat idemanda. Hindi siya dapat i-condemn. At agree ba tayo sa kanya? Pag marinig lang natin, ako na-imagine ko, pag marinig lang natin yung pangalan na Adolf Hitler, outright, hindi na natin pakikinggan ang kanyang magiging defense. Hindi na tayo agree agad sa kanya. Pero marami sa atin, ganito ang attitude natin in relation to the law at saka in relation sa Diyos. Ganito tayo kung magdahilan. Ganito tayo mga tuwiran ng case natin. In the Bible, ang kautusan ay ang kapahayagan ng Diyos. In the law, nakikilala natin ang Diyos. Sa tingin, marami sa atin, ang tingin sa kautusan ay mga utos lang yan para sundin. Parang checklist, o check. Nakasunod ako sa commandment 1, commandment 2, commandment 3. Pero overall, when we look at the law and when the Bible reveals God's law, it is a revelation of who God is. It shows us His glory. It shows us His rule. Yung kaayusan sa Kanyang kaharian.
At ang hiling ng kautusan ay ano? Ang pagtalima ng lahat ng nilalang. Pero kapag tinignan natin ang tao, in all of creation, habang lahat ng nilalang, habang lahat ng nilikha ay nagbibigay puri sa Panginoon, tanging ang tao lang ang nilalang, nakakaiba mag-isip. Sapagkat siya lang ang nangahas ng mga tuwiran at sumpatan ang Diyos. Ay, marami akong nagawang mabuti. Masunurin ako sa batas. Mabait ako sa aking kapwa. Marami akong natulungan na may hirap at nangangailangan. Mabuti naman akong tao. Tapos hahatulan mo ko. Tignan natin yung argument. Kung maaari palang pagtimbangin ang ating mga kasalanan at ang ating mabubuting gawa, bakit pa sinabi ni Apostol Pablo that every mouth may be closed and all the world become accountable to God? Brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, panalangin ko po na maunawaan po natin ang function po ng kautusan at ang relationship natin sa kautusan. Hindi naman Diyos lang ang nasanay po tayo na may relationship ako sa Diyos, may relationship ako kay Kristo. We like and we continue to say those things. Pero when we look at the scriptures, meron din tayong relationship sa kautusan. And what is that? Kailangan natin pag-aralan yun. And so, my prayer for you this morning is maunawaan natin yung function ng kautusan at ang relationship natin sa kautusan. Nawa makilala po natin ang Diyos bilang matuwid na hari at dakilang hukom na humahabol at nagpapawalang sala. At makita natin ang ating pag-asa sa Kanya para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan po ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As we study Romans 3:19-20, ganito po ang magiging tanong natin sa scripture sa umagang ito. Do people have hope of obtaining righteousness on their own? Do people have hope of obtaining righteousness on their own? So verses 9-18, pinaliwanag po ni Apostol Pablo sa kanyang mga Jewish and Gentile Christians or readers in Rome. Pag sabing Gentile po, ito yung hindi Hudyo. Pwedeng this is composed of mga Greeks, Romans, and other citizens in the empire. Pero dahil ang kausap ni Pablo dito sa Book of Romans ay mga Christians, then these are Christians. Christian Jews at saka mga Christian Greeks and Romans, nakakilala, pare-pareho silang nakakilala sa Panginoon. Pero hindi sila nakatanggap ng apostolic instruction. Wala pang nakapunta doon sa church na yon na apostol. And so si Pablo ang unang-una. He sees it as an opportunity and now he writes this letter sa kanila. Sapagkat sinasabi niya dito na dahil nagkakagulo po sila doon sa church, dahil pinipilit ng mga Hudyo kesyo, kailangan mo sumunod sa mga gawain ng mga Hudyo. Kailangan magpatuli ka, kailangan tumalima ka sa kautusan, at kailangan mo gawin yung iba't ibang mga seremonyas. Ngayon kailangan isettle ni Pablo ang lahat ng bagay. Kung ano ang dapat, kung ano ang ebanghelyo, kung ano ang mabuting balita. Ang isa pang problema ng mga Hudyo dito, bukod sa tinuturo nila itong mga bagay, kung ano naman yung bagay na kanilang hinahatol doon sa kanilang kapwa na hentil, siya naman din nilang ginagawa. Bawa, sabi nila huwag kang gagawa ng ganyan. Makikita mo naman din sila. On the other hand, sinisira nila ang sarili nilang kautusan. Gamit ngayon ng lumang tipan, pinakita ni Pablo na kapwa isinasakdal ang Hudyo at hentil. They are both on equal footing when it comes to sin. Pareho silang nanga sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At dito ngayon sa verses 19-20,
Pinapakita ni Pablo ang role and nature ng kautusan at ang relationship natin doon sa kautusan. So imagine it is a classroom ngayon at tinuturo niya ang fundamentals ng divine law. Ano ba itong kautusan na binigay ng Diyos? At ano ang ugnayan natin dito? Especially doon sa mga naghahanap ng pag-asa sa kanilang good works. May merit ba yun? Sinabi kanina sa kanta natin, merit, His merit sufficient for us. What does that mean? Punta tayo sa verse 19. Sasagutin natin yung tanong na yung mamaya. Now we know that whatever the law, sabi dyan, says it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Sinasabi dito ni Apostol Pablo na binigay ng Diyos ang kautusan sa mga Hudyo at ito'y nangungusap sa kanila. Sila po yung tinutukoy ni Pablo dito na those under the law. Iyon yung mga immediate readers niya. Sabi niya rin sa kanila, now we know. Sapagkat tinuturing niya na siya ay isang Hudyo rin, kabilang sa kanila. Wala siyang pinagkaiba. At bilang Hudyo, mayroon silang nalalamang isang bagay. At ano yung bagay na yun? This common knowledge na tinutukoy ni Pablo, sabi niya, that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Ulitin ko, that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Alam natin na batay sa napag-aralan natin sa mga naunang verses, from verse 1 hanggang 18, na ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. In this case, ang tinutukoy niya na salita o pahayag ng Diyos o kautusan ay yung 10 salita na binigay ng Diyos sa Exodus chapter 20. Ang tinatawag rin natin ng the law or the moral code. Dahil binigay ito sa kanila, saklaw sila nito. Umiikot ang kanilang buhay sa kautusan at nangungusap ito sa kanila. At dahil sa kasalanan, ngayon, pinaparatangan din sila nito. Lahat ng sinasabi ngayon ng kautusan ay paratang sa kanila at walang exception. At applicable din ito sa sino man na naghahangad na mamuhay ayon sa kautusan. Katulad sa kanila, nangungusap din ito sa atin. At pinaparatangan din tayo. At sino man ang naghahangad rin na ituring na matuwid sa pamamagitan ng kautusan, hindi natin makukuha ang pag-aaring ganap doon o pagpapawalang sala, kundi paratang. Ngayon, may sinabi dito si Pablo. Sabi niya, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Ito daw yung, para sa kanya, ito yung dahilan bakit binigay ang kautusan at bakit sila pinaparatangan. Pero nakakapagtaka kasi, at nakakagulat din, paano nangyari yun? Na pagkatapos paratangan ang mga Hudyo, sinasabi ni Pablo, okay, so established na yun na ang mga Hudyo ay guilty sa harapan ng kautusan. Paano kaming mga Hentil, hindi naman kami Hudyo, bakit kami naging accountable ngayon sa harapan ng Diyos? Ano kinalaman namin sa inyo? Ganun ngayon ang kinalabasan nung nasa audience niya. And so, maiisip natin ngayon, kung sasabihin ni Pablo, hindi nakakagulat rin kung sasabihin ni Pablo na hindi maaaring mga tuwiran ang mga Hudyo dahil may pananagutan sila. And all along ngayon, makikita natin dito sa Romans chapter 2. Pero sinasabi din niya dito, all the world may become accountable to God. Pati ang mga hindi Hudyo, ang mga Hentil. Kasama tayo doon. May pananagutan sa Diyos. What does this mean? We can look at it this way.
Simula Romans 1:19 to 20, sinabi na ni Apostol Pablo na ang mga Hentil ay mananagot sa Diyos. He is talking about the rest of the world dito sa Romans 1:19 to 20. Pakinggan lang po natin sandali. Because that which is known about God, sabi dyan, is evident within them, sa loob nila. That which is known about God is evident within them. How or why? For God made it evident to them. For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, kitang-kita, being understood through what has been made so that they are without excuse. God did not only reveal the knowledge about Him and His glory, His excellencies in our very nature as man, kaya nga sinabi ni ba, and He created them in His image and likeness. The glory of God is seen in our very nature. The beauty of God, His majesty, is seen in our very nature. Hindi sinasabi ni Pablo na Diyos tayo, divine tayo. Hindi. Ang sinasabi niya, ang kalwalhatian ng Diyos ay nakikita sa pagkalalang niya sa atin sa kanyang larawan at wangis. Kaya nga, walang excuse. Hindi lang yun. Sinabi rin sa verse 20 na nakikita ang Diyos sa creation. At yun yung binasa kanina ng ating kapatid. The heavens are telling of the glory of God. Ika nga. At kahit walang literal na salita, sabi pa kanina sa introduction, kahit walang literal na salita, nakikita natin ang kalwalhatian ng Diyos sa buong sanlikha. Wala tayong excuse. Oo, wala sa atin ang Ten Commandments. Hindi sa atin binigay ang pahayag ng Diyos. Hindi katulad ng mga Hudyo. Pero kitang-kita sa ating pagkatao. Kitang-kita sa lahat ng bagay. Pag tuminga na kitang-kita ang kalwalhatian ng Diyos. Imposible naman tao ang gumawa ng buwan. Does not make sense. Tao ang gagawa ng bituin. Ang alam lang natin gawin, bilangin yun. At ngayon, sasabihin ng ibang mga followers ng science, sasabihin nila, hindi, napag-aaralan na natin ang mga bituin. Alam na natin na yan ay mga gaseous masses. Pero have we really fully studied it? No! We don't fully understand it. Ngayon nga, may mga dinagdag na sila sa solar system natin eh. Dati ilan lang yung planet sa solar system natin? 9? Ngayon ilan na? 11. 11 na. 11 ba? O nabawasan. Nabawasan na. Dati ang alam ko lang hanggang Pluto. Ngayon parang meron silang X, ganyan. May X1, X. Ang point dito, ang knowledge ng tao ay pabago-bago. We do not fully understand. We do not fully know. And yet, the glory of God is seen in all of creation and in the very nature of man. And He revealed this knowledge to us about Him. Kaya wala tayong pwedeng itahilan. Hindi tayo pwedeng magpaliwanag sa Kanyang harapan na hindi natin alam o hindi natin siya kilala. Hindi. At yun yung sinasabi dito ni Pablo. Because of this, pagkatapos ng Romans chapter 1 verses 9, Romans chapter 1, so Romans chapter 2, at saka Romans chapter 3, in-implicate na rin niya ang mga Hudyo. Ngayon, dahil parehong Hentil at Hudyo ay nagkasala laban sa Diyos, may takas pa sila ngayon sa pararang? Wala! May takas ba ang Hudyo? Kahit nasa kanilang kautusan? Wala! Kasi may paratang din sa kanila eh. Sa atin, ang paratang ng nature. Sa kanila, paratang ng kautusan. And
And so this makes the judgment on the whole world complete. At lahat tayo ay mananagot sa hatol ng Diyos. Kapag pinagmasdan po natin ang ginagawa ng mundo, ganito ang kultura natin. Kung paano tayo, gamitin ko yung term ng mga psychologists, kung paano tayo mag-adjust sa pressure. Kung paano tayo mag-adjust sa mga iba't ibang mga trials. At kung paano natin palusutin ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. I'll be theological here. May ilang paraan na ginagawa ang tao para palusutin ang kanyang ginagawa. Merong intellectual or ideological, mayroong physical, at mayroong religious. Isa-isahin ko lang po yan. Tingnan muna natin yung intellectual or ideological. Marami ngayon na binabaligtad o dinadaan sa pangangatwiran ang mga gawain na alam nating masama. Yung mga salitang, ay tao lang po. Or naririnig natin, nobody's perfect po. Hindi po ako perfect. Ay ginagamit natin para maging excuse na lang sa pamumuhay sa iba't ibang uri ng kasalanan. Tulad na lang sa pakikiapid o pangangalunya at biglang pagdadalang tao ng babaeng nangalunya ay ipapa-abort ang bata. Dahil walang magawa at ayaw nilang magpaliwanag, ano ang sinasabi? Nobody's perfect. Tao lang po para magkamali. Pero itutuloy pa rin yung pagpatay para tuloy-tuloy ang pakikiapid. Nobody's perfect. Tao lang po para magkamali. Nagkamali ka pero itutuloy pa rin yung pagpatay. One time po, may nag-post sa social media na isang Christian daw, pero kakilala ko siya. Kilala siyang Christian daw siya. Sabi niya sa kanyang post, "Only God can judge me." Nag-comment ako sa post niya, sapagkat kakilala ko siya. At mas senior ako sa kanya. At pinaliwanag ko na ang gumagamit lang ng ganitong mga salita ay kadalasan mga namumuhay sa kasalanan. Na ayaw nilang pinapakialaman sila at ayaw nilang humarap sa katotohanan kasi ayaw nila ng feelings of guilt. Ayaw natin na nagigilty tayo. Ayaw natin na naiistorbo tayo sa pagiging comfortable natin sa ating kasalanan. Ayaw nilang nakokonsensya kasi nasasaktan sila. At hindi tayo sanay na masaktan. Kadalasan nga sa mga kaibigan ko, at saka sa mga office mates ko nun, pag sinasabi nila sa akin na, "Ay sir, I don't mean to be a judger." No, go ahead. Do judge me. Go ahead. Do judge me. Pwede ka naman mag-apologize later on pag nagkamali ka. Go ahead. And I can judge you also. You're giving me license to judge you also. So dito sa kaibigan, sa kakilala ko nito, kinonfront ko siya. Kaya ang tanong sa kanya ng kanyang buti, meron ba siyang kasalanan na tinatago at binibigyang dahilan sa harapan ng Diyos? Kaya ka nagsulat ng ganyan, or kaya ka nag-type ng ganyan. Baka nagtatago ka, or may tinatago ka. Yun yung intellectual or ideological excuses. Punta naman tayo sa physical. Kapag hindi ngayon nila kayang idaan ito sa kanilang mga mental or intellectual reasoning at saka gymnastics, mayroong iba na dinadaan ito sa physical. What do I mean? Para maka-adjust sila sa kanilang feelings of guilt o makalimutan lang ito kahit sandali, dinadala nila ito sa inom. Diba? Alam natin yan. Lahat na lang na kailangan idahilan para makainom. Ay, nakagraduate si Utoy. Tara, ikuman tayo.
Diba? Ganun tayo eh. Nag-ano ba? Bininyagan sila niya. Tara, inom tayo. Nag-brown out. Tara, inom tayo. Lahat na lang may inom. Di ba? Wala namang problema sa pag-inom. Ang problema sa atin, inaabuso natin kasi. Binigay sa atin ng Panginoon ang mga mabubuting bagay pero kinokorrupt natin. Hindi lang yun. Hindi naman inom lang eh. Pati pagkain eh. May tawag na rin tayo ngayon na stress eating eh. Pero pag social media at nakaharap ka sa video, hindi stress eating ang tawag doon. Ang tawag doon, mukbang. Kasi pinagkakakitaan mo yung pag-aabuso mo sa pagkain. Pati yung kasalanan. Hindi lang yun. Hindi naman pagkain lang at saka inom. Pati trabaho eh. Halimbawa na lang, mayroong sasabihin, ay workaholic yan. Hindi totoo workaholic yan. May tinataguan niyang problema sa bahay kaya ayaw umuwi. Kaya ayaw niya umuwi. Ayaw niya harapin yung problema. Hindi niya kaya. Hindi totoong workaholic yan. Pero tawag natin ganun. Merong iba shopping, dinadaan sa shopping. Ayaw pang umuwi. Kahit butas na yung bag niya, dahil wala na, ubus na yung 15 ang sweldo. 16. Wala nang laman ng pitaka. Meron akong office mate na ganun. Tapos 17, mangungutang na. Alam natin yung mga ganyang gawain. Ganyan natin pinalulusot ang ating mga kasalanan at kung paano natin i-corrupt yung mga magagandang pagpapala sa atin ng Diyos. At ginagamit nila itong mga bagay na ito para makalimutan o lunurin ang makulit na konsyensya at kabigatan ito. Dahil alam nila na nagsasalita ang kanilang konsyensya. Tigilan na yan, tama na yan. Pero hindi, gagamitin nila bagay na itong mga mabubuting bagay at aabusuhin para lunurin yung kanilang budhi. Yun yung physical. Punta tayo sa religious. Kapag hindi nakuha sa intellectual o physical, dito lumalapit ang iba. Ito ang pinakamapanlil lang sa tatlo, yung religious, sapagkat pinakamalapit ito sa katotohanan. Pinakamalapit. Ngunit kulang pa rin. At kapag hindi marunong, akala natin, katotohanan na yun. Pero yun pala kasinungalingan. Marami sa mga religions, kinikilala na ang Diyos ay banal at lumabang ang tao sa Diyos. Tinuturo nila na alam ng ating budhi na mayroong Diyos. At hindi matatahimik ang ating budhi hanggat hindi naaayos ang ating kaugnayan sa Kanya. At ang pamamaraan na ginagawa ng mga relihiyon para mawala itong guilty conscience ay sa pamamagitan ng mga gawang makalulugod sa galit na Diyos. And so, paano ang turo nila? Masisiyahan raw ang Diyos kapag gumawa sila ng mabuti o kapag nagsasakripisyo sila. Na para bang na-offset ng ating mga mabubuting gawa ang ating mga pagkakasala laban sa Diyos. Kita-kita natin yun. Paano natin ino-offset yun? Paano na lang? Tuwing mahal na araw. Diba? Ang sarap magpunta doon sa bandang Morong. Makikita mo, umaga pa lang hanggang tanghali, may mga... Diba? Tingin natin, na-offset ng ating mga sakripisyo ang ating kasamaan. Nagpa-abort ka dati? O ngayon, magsilbi ka na ngayon ng maayos sa church. Pag-iingat po tayo. Iniisip natin, may kakayahan tayo makabawi sa Diyos. Babawi tayo. Pero it's a lie.
Kasinungalingan yun. Kapag hindi ito nasagot ng tatlong ito, ang iba ganito na lang. Pag hindi sila nakapag-adjust, o tingin nila hindi sila makalusot, ang gagawin nila ay ginawa ni Judas. Magpapakamatay. Kapag binasa natin ang kwento ni Judas, ang alam lang natin kasi, diba? Yung nakikita natin sa jeep God knows who does not pay. Pero basahin naman natin ang scripture. Makikita natin na, who does not pay? Who does die? He killed himself. Pinatay niya ang kanyang sarili kasi hindi niya kaya patahimikin ang budhi niya. Ang problema sa kanya, hindi rin siya lumapit sa Panginoon para humingi ng tawad. Ngayon, isip natin na porket, kung kaya mong lunurin ang konsyensya mo, kung kaya mong patahimikan yan, sapat na yon. Sapat na para matanggal yung feelings of guilt. No. Hindi sapat na matanggal lang o matahimik ang ating feelings of guilt. Maaaring matanggal ang ating feelings of guilt. Ngunit mabubura ba nito ang katotohanan na lahat ng tao ay lumabag sa Diyos? Mabubura ba nito yung binabasa natin sa Romans chapter 3 verses 19 to 20? Or buong Romans chapter 3. Mabubura ba nito yun, yung katotohanan? Oo, natanggal yung feelings of guilt mo. Oo, napatahimik mo konsyensya mo. Pero, mapapalitan ba nun ang katotohanan? Hindi! Hindi niya mapapalitan ang katotohanan na ang lahat ng tao ay mananagot sa Diyos. Kahit anong gawin natin ngayon, kahit magtrabaho ka at pagsilbihan mo ng maayos ang iyong pamilya, makasalanan ka pa rin. Kahit alagaan mo ang iyong anak at mapalaki mo siya ng maayos, makasalanan ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kahit good provider ka, makasalanan ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kahit na top 10 ka sa klase mo at nag-aaral ka ng maayos at sumusunod ka kay mama o kay papa, makasalanan ka pa rin. Lahat ng tao mananagot sa Diyos. So paano ngayon kalulugdan ng Diyos ang tao? Paano kalulugod ang Diyos sa tao? Paano siya? Kung hindi pala kaya ng tao sa pamamagitan ng kanyang gawa na makabawi sa Diyos, paano ngayon? Kung di naman pala natutupad ng tao ang lahat ng kautusan. Ang ginagawa po natin kasi parang ganito yun. Imagine natin nasa korte tayo. Tayo yung salarin. Tayo yung kriminal. Tapos biglang pupunta ka at haharap ka kay judge. At sasabihin mo kay judge, Judge, babawi na lang ako. Ito po, 10 pesos baka. Sa susunod, installment na lang. Ito, gagawa ako, babawi ako. Ito, 10 pesos, babayaran ko ang korte. Yan bang hinihingi ng batas? Kapag ang judge tinanggap ang ating palusot, kapag tinanggap ng judge o ng hukom ang ating mga excuses, nagagawa tayo ng kesyo, gagawa tayo ng church building, o magpa-participate tayo, aayusin natin ang flood control project, diba? O aayusin natin yung trabaho natin, at magbabawi na tayo ngayon. Ano po kaya ang itatawag natin sa hukom na yun? Hindi ba tiwali? Ay, nababayaran yan. Tiwali yan eh. Paluktot yan. Hindi yan yung hinihingi. So kahit anong gawin ng tao sa kanyang sarili kakayahan,
hindi malulugod ang Diyos. Ganito ngayon ang relationship ng buong sanlibutan sa kautusan at kapahayagan ng Diyos. Walang maaaring mga tuwiran o magdahilan sa harapan ng Diyos. At bakit raw mananagot ang tayong lahat at walang matadahilan? Verse 20. Because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. For through the law comes the knowledge of sin. Pagkatapos ng paliwanag ni Apostol Pablo ang relationship natin sa kautusan at kapahayagan ng Diyos, dito sa verse 20, pinapaliwanag niya ang nature or role ng kautusan. Bakit? Ano ba ang kautusan? Ano ba ang function niyan? Sabi ni Pablo, because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na works of the law ay ang tinatawag nating good works. Yun yung katumbas nun sa panahon natin. Yun yung good works. O anumang bagay na ating ginagawa bilang pagtalima sa kautusan. Yun yung good works dito. Nakasanayan natin sa ating kultura na kailangan natin itong mga mabubuting gawa para kalugdan tayo ng Diyos at sa ating ikaliligtas. Sa mga katuwid, para matanggap natin ngayon ang commendation or approval ng Diyos, kailangan natin ganapin ito ng maayos. Kailangan tapat tayo sa kautusan. Yun yung sinasabi ng kultura. Ang kaso, lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. So paano ka makakasunod guys sa kautusan? Even yung pinakamabuting tao na kilala natin ay makasalanan at alipin ng kasalanan tulad rin natin. Lahat ng tao ay alipin at nangasa ilalim ng kautusan. Sabi nga, lumabag ka sa isa, lumabag ka na sa lahat. Lumabag ka sa isa, lumabag ka na sa lahat. Kaya nga, walang mapapawalang sala sa mga gawa ayon sa kautusan. Kasi lumabag ka lang sa isa, sinira mo na ang lahat. Makasalanan ka na. Hindi ka pwedeng bumawi. Walang bawi-bawi. Sinira mo eh. So now, why will no flesh be justified by the works of the law? Sabi ni Apostol Pablo, for through the law, or because through the law, comes the knowledge of sin. May intention ang Diyos sa kung bakit niya binigay ang kautusan. Pero hindi ito para magligtas sa tao. Ang ginagawa natin, pinipilit natin kung ano yung gusto natin na mangyari dito sa pagpapala ng Diyos. Ang kautusan ay pagpapala mula sa Diyos. This is a grace from God that He has revealed Himself here in the commandments of law at how He rules. Pero ang ginagawa natin, gusto natin na umapila sa kautusan para sa ating kaligtasan, para sa ating kapatawaran. Pero wala namang sinasabi ang kautusan pagdating sa ating kapatawaran, pagdating sa ating kaligtasan. Sabi dyan, ano sabi ni Pablo? Napakagaling ni Pablo. Aral na aral sa Old Testament. Anong sabi niya? Through the law comes the knowledge of sin. Ang role po ng kautusan, ayon sa salita ng Diyos, ay maghanap ng pagkakasala at i-expose ang salarin. Hindi niyan trabaho magligtas. Mali ang tinuturo sa atin ng ating kultura. Therefore, the law is a fault finder. And this is how God created it to be. So punta tayo sa question natin kanina. Do people have hope of obtaining righteousness on their own? Ang sino mang naghahangad na mamuhay ayon po sa kautusan at mapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan ay paparatangan ng kautusan. Walang pwedeng magdahilan, walang pwedeng mga tuwiran sapagkat parehong Hudyo at Hentil ay nagkasala. Mananagot ang sangkatauhan sa hatol ng Diyos sapagkat walang sino man ang ganap na nakasunod sa kautusan. Kahit mabuti ang ating hangarin at mabait pa tayo sa ating kapwa, kahit pa ang patutuo natin ay tulad kay Adolf Hitler sa kanyang series na Hunters, I'm a man of many accomplishments of reformation, of revolution, of world order. Lantad ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos.
Ang kasalanan ng buong sangkatauhan ay latad sa kanyang paningin. Hindi rin maaaring timbangin ang ating mga kasalanan at ang ating mga mabubuting gawa na parang may balance-balance. Sa sarili nating gawa, walang sino man ang mapapawalang sala, sapagkat binigay ng Diyos ang kautusan upang ipahayag sa atin ang ating mga kasalanan. Hindi para magligtas. No one can obtain righteousness on their own because no one is justified by the works of the law. For through the law comes the knowledge of sin. Ang effect dapat sa atin ngayon ng kautusan ay katahimikan. Hindi tayo pwede magdahilan. Manahimik ka sa harapan ng Diyos. I have nothing to say. I cannot reason out to God. He is right. I am wrong. He tells the truth for what it is. And I am a sick liar. I have sinned because I am a sinner and I cannot save myself. Ganun pa man, hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pinadala niya ang kanyang anak upang ganapin ang lahat ng hiling ng kautusan. At ang hiling ng kautusan ay tuparin ang lahat. Kaya nga yung awitin natin kanina, ano sabi? His merit sufficient for me. It is only Christ's qualifications that can justify a sinner. It is only Christ's righteousness that can justify a sinner. His merit sufficient for you and for me. Si Kristo hindi nagkasala, pero siya ang tumanggap ng kagupit ng kamatayan para sa atin. This is why every person in this world needs the good news. Because in the good news, the righteousness of God is revealed from faith to faith. And this righteousness of God has a name. His name is Jesus Christ. Siya ang tumayong katwiran sapagkat hindi tayo nakitaan nito upang sa pamamagitan niya ay marami ang mapawalan sa kanya. Isang puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ng matuwid at dakilang Panginoon. Tayo naman.